At dahil sa pasasalamat ko sa pagmamahal nyo, lahat kayo rito ililibre ko sa McDonald's, Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ang pinatutukuyan po natin dito sa i-boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Ito'y sasabihin ko sa iyo, Vice. Hindi kami ganon. Dilawan ka kasi. Dilawan na balimbing. Dati, sinusuportahan mo ang Pangulong si President Duterte. Masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Huwag na huwag ka magkakamali sa bitag. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Kahit na buong dilawan na mga politikong dinidikitan nyo, kahit na si Leni Robredo, Isko Moreno, sino pa? Si Lacson? Sino pa yung mga kaalyansa ninyo? Kahit na Manny Pacquiao, pag-uuntog-untugin kong ulo ninyo. Magsaya ka muna, Vice. Dahil sa araw na ito, sunod-sunod yung mga taong nakagalit sa'yo. Sunod-sunod ang mga taong talagang hindi na makatiis kung ano yung ginawa mo doon sa dating Pangulo at sa iba pang mga tao. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin dito. Ipakita natin dito kung ano na ang nangyari kang Vice Ganda sa mga taong nasaktan at doon sa mga taong ipinaglalaban yung tama at sa tingin nila nabastos ang ating dating Pangulo at syempre pa, lalo na sa atin dito, para sa atin dito, nabastos niya rin yung ating Senador Rodante Marcoleta. Yan ang pag-usapan natin sa araw na ito, pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po datang kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan at sana po mag-enjoy kayo dito sa ihahain ko sa araw na ito. Kagaya ng sinasabi natin dito, panonoorin natin yung mga video na may kinalaman kay Vice Ganda sapagkat trending, magpahanggang ngayon, trending pa rin itong Vice Kabayo Ganda. Sa mga nakaraang video, kung maalala ninyo, kahit si Nanay Christy nagsalita na at yung kasama niya tungkol sa ginawa nitong Vice Kabayo Ganda. Panoorin muna natin itong video kung ano ang nararamdaman at may panawagan si Atty. Vic Rodriguez tungkol kay Vice Ganda. Panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng reaksyon at syempre pa yung sinabi resback muli ni Ben Bitag Tulfo. May bagong update ito. Ipapalabas natin dito at mamaya malalaman natin kung ano-ano pa yung mga yon. Pero unahin muna natin itong panawagan ni Atty. Vic Rodriguez. Kung ano ito, ipasok natin ang video. Atty. Vic, pasok na po. Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyada. Ang pinatutukuyan po natin dito sa i-boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott. Yung sahod po ngayon, sana yung mga nanananghali, kung kayo po yung nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba.
Lagot kang Vice Ganda ka. Ngayon, mararamdaman mo na ang galit, ang ganti ng mga DDS. At nabanggit pa dyan ni Atty. Vic Rodriguez na sali ang Iglesia ni Cristo. Of course, sinali niya talaga rito sa pamamagitan ng ating senador na wala namang ginawa sa kanya. Sa totoo lang, bastos ka talaga. Ikaw, Vice Ganda ka. Ang sabi nga ng tauhan ni Nanay Christy, hindi ka na Vice Ganda, Vice Pangit ka na. Mukha kang kabay. Tignan mo nga yung video mo kanina, di ba? Pinipilit niya lang yung sarili niya, pero mamaya, bago tayo mag-react, panoorin pa natin itong sinasabi ni Ben Bitag Tulfo. Yari ka ngayon, Vice Ganda. Panoorin mo. Boss Ben, okay ka na ba? Relax ka lang. Okay na ba? Sige po, pasok. Maraming mga putok sa buhong pendehong dak-dak tulad ni Vice at ang kanya mga kung sino man mga tsuwari-wariwa. Nagsasalita siguro dahil wala nang masabi sa kanilang mga palabas na walang katorya-torya. Kaya pati itong mga ginagawa ho namin na dadamay. Kami, we take it very personal. Hindi lahat ng mga nagpo-post ng mga Bible verses para lang kinasabing yabang, arte, tsorba. Ito'y sasabihin ko sa iyo, Vice. Hindi kami ganon. Kami, kahit man saang sulok ng Pilipinas, kahit nakaanak mo, kahit nga si Vice Ganda ka pa, pag ang kaanak mo wala ka mang magagawa, kundi kung may tsumorba-tsorba lang sa harap ng camera, kaya namin ipagtanggol, kaya namin tumayo. Para sa akin, malimit kang, labas mo mukha, malimit kang, kaya nakikita mo dilaw. Dilawan ka kasi. Dilawan na balimbing. Dati, sinusuportahan mo ang Pangulong si President Duterte. Malimit ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Bandang huli, masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Kami, ako, bahala ka sa iyong mga sinasabi. Isang bagay lang. Medyo kami napapasaringan mo. Huwag na huwag ka magkakamali sa bitag. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Kahit na buong dilawan na mga politikong dinidikitan nyo, sa kagustuhan nyo sumipsip para mabalik kayo sa ere, ala akong pakialam. Kahit na si Leni Robredo, Isko Moreno, sino pa, si Lacson, sino pa yung mga kaalyansa ninyo, kahit na Manny Pacquiao, pag-uuntog-untugin kong ulo ninyo. Una sa lahat, yung kulay pa lang ng suot mo, dilaw na yan. Kami mga Tulfo Brothers, hindi kami mga dilawan. Lalo-lalo na ako, si Tul Erwin. Nagpahayag si Tul Rafi, ang laki ng respeto niya kay PRRD na posible yung sinasabi mo, mga kawatan, magnanakaw, maybe siguro, hindi mo lang masabi, Bongbong Marcos. Kasi pag sinabi mo, Marcos, Duterte, Marcos, yan ang gusto nyong hadlangan na huwag makaupo sa Malacanang. Kasi pag nakaupo yung Marcos, nakaupo uli yung Duterte, wala kang magagawa kung yan ang lalabas. Kinakatakutan ninyo kasi mawawala pa rin kayo sa ere. Ngayon, sa kagustuhan mong sumaltik na kuminsan ala ka nang masabi, alang laman ng utak mo, katsorba-tsorbahan, kaek-ekan yung mga pinagsasabi mo, I take it very personal. Pasok ka sa Ben Tulfo Unfiltered. Yung sinabi mong paggamit ng Bible verses, I will take it very personal. Mastig ako, maangas ako, bastos ako, busabos ako sa mga taong busabos at bastos. Pero hindi mo kilala kung sino ang kami. Huwag mo na akong kilalanin. Ang ayaw ko lang at madamay kami sa mga pahayag mo, sa mga salita mong walang katorya-toryang palabas ninyo. Hindi kami kapareho sa inyo. Estilo namin sa bitag, ipagtanggol ang mga inape, kinawawa, walang kalaban-laban. Ikaw, ini-entertain mo, chino-chorba-chorba mo lang, sumablay ka na. Kahit na nga mismo si Senator Tito Soto, may issue ka. Jessica Soho, nilait mo. Kung sino-sino nilalait mo, gusto kong marinig laitin mo ako. Makakatikim ka sa akin. Buong puwersa ng ABS-CBN, dalhin mo sa gilid mo. Ala akong pakialam. Buong puwersa nitong si Isko Moreno na dumidikit sa'yo, ala akong pakialam. Lacson, sino pa? Pacquiao, Leni Robredo, kulay mo na lang, naintindihan ko na. The next time magsalita ka, think. Other than that, tatamaan ka ng hagupit ni Bitag. Na ngayon, gusto mo? Sagot kung gusto mo. Ito ho ang Ben Tulfo Unfiltered sa loob ho ng Pambansang Sumbungan. Ngayon, ito na yung reaction natin dito. Unahin muna natin itong si Bitag Ben Tulfo. Talagang galit na ito. Pag-uumpugin ko kayo. Yun, ang sinabi niya, di ba?
Lahat na kayo, magsama-sama na kayo. Isama mo na lahat ng mga ABS-CBN. Kahit si Ping Lacson, kahit si Leni Robredo, kahit si Isko Moreno, kahit si Manny Pacquiao, at lahat na kayo, pag-uumpugin ko kayo. Yan ang maliwanag na mensahe ni Ben Bitag Tulfo. Bakit niya nasabi ito? Sapagkat sa sobrang galit niya sa'yo, ikaw, kabayo ka. Di ba? Ang sabi niya nga rito subukan mo akong laitin at makita mo. Bakit hindi mo kayang laitin si Boss Ben Bitag? Vice, pangit. Ba't hindi mo yan laitin? Laitin mo kaya? Sige na, parang awa mo na. Laitin mo na. At ang matikman mo yung mga nako, yan ang sinasabi natin dito. Isama mo na lahat ng yung mga nabanggit mo dyan. Dyan, yung mga boss mo, ipagsama mo na lahat yan. Pag-uumpugin kayo ni Boss Ben Bitag Tulfo. Sumagot ka. Sabi niya rito sumagot ka. Dapat sumagot ka rito. Bayot. Yan ang sinasabi natin dito Kasi kayo, akala nyo, nakapagpatawa lang kayo ng tao, masaya na kayo. Dapat lang ganon. Pero dapat hindi kayo nangahamak ng tao. Dapat, pwede naman kayo magpasaya nang hindi kailangan manlait. Kagaya mo, pwede akong magpatawa rin, nalalaitin kita. Yung mukha mo, mukhang kabayo. Siyempre, maraming matatawa dyan sa baba. Mga komentos natin, matatawa sila. Pero, nasaktan ka. Pero hindi ko alam kung masasaktan ka pa nito kasi sanay ka na. Ang kapal na mukha mo Di ba? Ngayon, ito naman panawagan ni Boss Vic Rodriguez sa'yo. Yari na, walay na. Luzon, Visayas at Mindanao, wag muna tayo mag-McDo. Ibig sabihin, wag muna mag-McDo. Mag-McDon't. Marami naman palang iba. Maghanap na lang tayo, may mas masarap pa. Yung letter J, mas masarap pa yun. Pilipinong panlasa. Kayo kasi, binayaran lang kayo. At sa tutula, pinalitan na. Ito, makikita niyo yan. Pinalitan na. Pinalitan na itong si Vice Pangit ni Heart Evangelista bilang endorser ng McDonald's Philippines. Siyempre, inisip na McDonald's Philippines na alanganin na ito. Mayayari tayo rito. Luzon, Visayas at Mindanao. Paano na yon? Paano ang mga sales nila? Paano yung mga franchiser nila? Tapos sinabi niya dyan sa kanyang show, lahat kayo, lilibre ko kayo. Ilang piraso lang yun. Wala pang 200. At isang outlet lang ang makikinabang doon. Paano naman yung iba? Yung nakapag-franchise na iba sa ibang lugar. Wala. Isa pa ito. Tingnan niyo ito. Kikita niyo yan? Bilang suporta niya raw kay Vice Ganda. Kumain sa McDo, siya lang mag-isa. Itong Laylay, Dilimaw. Akala nyo kasi nga pinklawan nito mga ito. Talagang ipaglalaban nila yung kanilang mga kasapi. Kasi ako nagtatanong lang baka may kinalaman ito. Si Laylay, Dilimaw, pupunta sa McDonald's, mag-isa, para raw ipakita ang suporta niya kay Vice Ganda. Pagkano lang mabili mo ron? Sabihin na natin 1 milyon ang kakainin mo, mabubusog ka ba ron sa 1 milyon? Kaya mo bang ubusin yon? Ikaw lang mag-isa, samantalang Luzon, Visayas at Mindanao, ilang branches ang nandyan? Isang branch lang makikinabang sa'yo. Nasaan ang mga utak nito? Sa susunod na mga video, gagawa natin ng kwento to kasi mayroon tayong mga intel sa loob. Kung alam lang ninyo. Sa susunod na mga video, ilalantad natin itong mga kagaya nila, Laylay, Dilimaw, sila Trililing. Yan, may magagandang posisyon dyan sa 2028. Yan ang susunod. Abangan nyo yan dito sa channel ni Boss Rick Reaction TV. Yan ang abangan ninyo. Nakakainis, nakakaasar. Pero sa iba, syempre, okay lang yun kasi hindi naman sila ni Vice Pangit. Lalo na yung mga umob ng mga vloggers. Nagpapakalat pa kayo ng mga fake news. Bugbugin ko kayo Senator Marcoleta, yung natin kahapon. Diba? Si Senator Marcoleta raw, muntik nang magsuntukan sila ni Ping Lacson. Hindi naman ubra si Ping Lacson din dyan kay Senator Marcoleta. Akala nyo? Kaya. Tapos sasabihin nyo pa, minura si Vice Ganda? Mga ubob talaga kayo, wala na kayo magawa. Kung ako, pwede lang ako magmura. Nako, paliliguan ko kayo ng mura. Simula talampakan hanggang bumbunan, paliliguan ko kayo ng mura. Sasabunin ko pa kayo ng mura. Sasampuhin ko pa kayo ng mura. Yung murang shampoo, mura lang naman yun Yan ang nababagay sa inyo. Pasensya na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss kung ganito tayo rito. Kagaya na sinasabi natin dito, pagkabalahura ang kausap natin. Ganon din ang sinabi ni Boss Ben Bitag Tulfo. Balahura ako rito pag binalahura ako. Ganyan din tayo. Pag matino ang kausap natin, mas matino pa tayo. Pero pag mga ob-ob kayo, mas ob-ob si Boss Rick sa inyo. Para sa inyo lang yan. Shoutout na pala sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, silent viewers. Siyempre, kasali kayo mga ob-ob ng mga vloggers. Shoutout sa inyo. Mga ob-ob pa rin kayo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwede lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.